Ayan, hello po. Magandang gabi, magandang umaga, no? Kung nasaan panig man tayo ng mundo, ayan. Na tayo po ay mag-reading ulit. Ito, ha? Ang gaganda po ng mga views nyo, ha? Sa mga reading natin, mga nakararaan. Talaga naman. Ang dami nagko-comment. Ayan. Ang daming like. Ang daming nagsishare. Salamat po, ha? At nagugustuhan nyo yung ating mga reading. And kahapon, ay, grabe din. Alam niyo ba yung hanggang ano na, ano oras ba yun? 11 yata, ano, alas 11 na po. Ay, nako. May nagpapareading pa din talaga. Talagang sinulit nila yung biyernes, ha. Nakakatuwa po, ano. Nakakatuwa. Siguro nung paggabi na, nakaano pa ako, nakalimang tao pa ako. Opo talaga, simula ng alas 3 ng hapon hanggang nung, ano na, nung gabi. Ayan. Alas 11. Ayan. Ayan. So, kompleto na sila. So, meron tayong time. Let time forget those scars. Sabi, oo nga naman, no? Makalimutan na natin paggilumin ng ating mga sarili, no? At ang ating mga puso sa sugat ng mga nakararaan. And then, meron din tayong rekindle. Sabi niya, oh, every relationship has those magic moments that can be rekindled. O rekindled kasi parang ano, alalahanin muli. O, di ba? Alalahanin daw pong muli, ha. And then meron tayong reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Ito pinaka-importante po ito, ha. Ayan, ha. So kailangan ano sa bawat relasyon na nagtatapos, ano, sa bawat mga pag-iibigang natatapos. Ayun po, no, matuto tayo po na ano, makipag-reconcile dito sa ating mga sarili, ha. Kasi alam niyo na, higit sa lahat kung sino yung nasaktan niyo rito, kundi yung sarili niyo po. Ayan. So, patawarin ng sarili, no? At bigyan ng oras ang inyong mga sarili po. Yan. Sa susunod, siguro maganda, no? Yung ano, self-healing muna bago pumasok po sa isang relasyon. And then, meron tayo ditong confusion. Sabi niya, oh, all seekers of truth will experience confusion. Ask the universe to provide the answers you need. O, yung mga naghahanap daw ng katotohanan po, ha. Kadalasan, kayo pa yung mga, ano, nako-confuse sa mga, ano, katotohanan na nais yung hanapin. O, ask daw po kayo ng guidance sa ating divine universe para makita ninyo at maibigay sa inyo ang katotohanan. O, di ba? Oo nga naman po. Minsan kasi pag hinahanap natin, ayaw eh. Pag hindi mo naman hinanap, nandiyan lang. O, di ba, no? Minsan, pag kayong gusto natin alamin yung mga pangyayari, no, ang hirap. Meron tayong the moon, and meron tayong king of cups. Okay. Ano kaya ito? Makuha natin yung situational reading for the day. And then, meron tayo ditong four of swords. Oops. Meron tayong the world. Okay po. Oh, sorry. Wheel of Fortune. Ayan. Na-confused na ako. Ayan, meron tayong Wheel of Fortune. Ayan. And, meron tayo ditong Seven of Pentacles. Okay. And, meron tayo ditong Six of Swords. And, meron tayo ditong The Hangman. Uy. Nag-reverse agad, ano. And then, meron tayong Three of Swords. Okay po. Okay, dito sa ating reading na to, no? So, meron tayong, ano, nakita dito na naging biktima ng third-party situation. Ayan. Siguro maaring naging biktima ng isang King of Cups. Ayan, yun, no? Nasumubok ulit na magmahal. Kaya lang, nung time na sumubok siya ulit, ano, hindi pa siya totally heal. Kumbaga, naghahanap lang siya ng mapaglilibangan, tutuunan ng ibang pansin. Ayan, ano. Kaya sa panahon na yun, ayan po, nasaktan siya ulit. Ayan. Kasi hindi ka pa totally healed, pero sumaba ka doon sa isang relasyon, ano. Alam niyo po kasi yung nangyayari sa gano'n na sumasabak tayo sa isang relasyon, kumaga katatapos lang, ano, let's say mga 2 months pa lang, pero gusto mo ano, kasi nakikita mo meron na siyang iba, dahil nga iniwanan ka para sa iba,
O, tapos ngayon ikaw, let's say, gusto mo, ay hindi, hanap din ako para pair kami, para patas kami, ganun. So, ang nangyayari po noon, ano, sa kakahanap mo ng tao, kasi kinukumpara mo eh, yung tao na nakaraan sa'yo, dun sa tao na kasama mo ngayon. Kung ano yung, minsan nakikita mo yung ugali na bakit wala sa kanya yung ugali ng taong yun. Oh, di ba? Kasi yung puso nyo po nandoon pa eh, sa ex ninyo. Tapos nakipagrelasyon kayo ulit, ano, nang hindi pa totally healed at hindi pa kayo buo. Ayun. So, ang ending, ito po, umalis ka pa din, no? Ikaw mismo yung lumayo. Yan. Nananahimik ka na lang. Ayan. No? Siguro mas maganda po yun, ano, mag-totally heal muna bago pumasok ulit sa isang relasyon. Kasi heartbroken ulit, oh. Tingnan nyo naman. O, ang payo doon, no? Sabi, doon na lang tayo sa ano. Ang the world kasi pagbabago, eh, no? So, doon tayo muna sa pag-healing, sa mag-focus muna tayo sa ating mga sarili po, ha? Ayan. Huwag nating hanapin po ang pag-ibig. Ayan. Kasi, sabi nga nila, no, ang tunay at tapat na pag-ibig po ay kusang darating at darating po sa inyo, hindi mo man siya hanapin. Di ba? Mayroon pang illusion dito. This is an illusion card, which is the moon. Ayan. Kung baga nag-i-illusion ka lang eh, na ano eh, kailangan maging okay din ako. Kasi okay na siya eh. Okay sila nung ipinalit niya sa akin eh. Huwag pong ganun, ha? Kasi parang yun yung naging way ng paghihiganti nyo, no? Gusto mo maging okay ka kahit hindi pa naman. Ayun. So ito, lumalabas na nagiging dahangman ka. Minsan parang wala na lang. Hindi ka makapag-isip ng matino, ganyan po. Para ka nakabitin. Kasi nga nangyari, ano eh, hinahanap mo sa kanya yung katangian ng taong minamahal mo, which is magkaibang tao po sila. Okay po. So, ayun, ang nangyari, ending sa inyong dalawa, ayun, nagkahiwalay din. So, kung galing kayo sa isang mahabang relasyon, let's say, mga 8 years, 7 years, ayan, nagkahiwalay kayo dahil sa isang third party, no? Ayan. Ngayon nakikita mo masaya sila, nakikita mo mga panay ang post sa Facebook na happy sila, no? Happy couple, ganyan. Relationship goals, mga nakikita mong ganun. And ikaw, syempre, ikaw yung mas nasaktan dito kasi ikaw yung iniwanan. So, ikaw naman, kahit sino na lang, makilala mo, sige. Kasi kailangan makalimot ako, kailangan matapusan ko to, which is maling-mali po, ha. Kaya pala nakalumabas dito, no? Ito, reconciliation. Makipag-reconcile daw muna sa sarili. Which is tama naman po, ha. Patawarin muna natin ang ating mga sarili bago po tayo pumasok sa isang relasyon. Kailangan po maging buo muna tayo, ha. Buuin po muna natin ang ating mga sarili bago po tayo pumasok sa isang relasyon ulit. Okay po. Sana nag-get nyo yung point ko, no? Kasi mauulit at mauulit lang dahil hahanapin mo yung characteristic, ugali, yan, yung pag-care sa'yo, yung taong umalis mo sa'yo eh. Lagi mo pong i-compare, bakit si ano ganito, ba't itong taong to ganito? Di po ba? Correct me if I'm wrong po, ha. Open tayo sa correction, yan, sa comment section. So ayun, ending, masakit na naman, ano, parang ilang months lang, sakit pa rin. So ngayon siguro mas maganda yun nga. Ito, focus muna sa work, sabi. So, tignan nyo, parehas. Focus muna tayo sa kabuhayan natin, ano? Kung yan ang ating pinag-iisipan sa ngayon. Yan muna po, mag-focus muna po tayo sa ating kabuhayan. Or kung meron man tayong mga trabaho, ayun, sa paghahanap buhay, ano? Kung meron kayong business, so depende po kung ano yung pinagkakaabalahan nyo ngayon, ha? Ayan, mas maganda po, doon muna natin ibalin yung mga attention natin, ano? Kaysa yung maghanap tayo ng panibago. Ito marami to pero hindi natin pigilan. And then meron tayong the Hierophant, ayan, which is an earth sign. Ayan, earth, ayan. And sabi dito, yung faith, ayan, hope, do not lose, and forgiveness. Unang patawarin po ang sarili, ha. Ayan. Una mong patawarin yung sarili mo. At susunod po, yung pagpapatawad mo na
sa mga taong nakasakit sa'yo. Hanggang sa totally malimutan mo na, hanggang sa totally po ay makamove on ka na at totally rin po matatapos na yung mga bagay-bagay na ganito. Oh. And then meron tayo ditong Ten of Swords, ayan. So this is also an air sign. O, puro naman air yata ngayon ah. Ay hindi, earth and air. Oh. Ayan ha, ito yung mga painful. Di ba? Yan daw po yung mga painful past. Ayan. Painful experiences na kailangan na natin kalimutan. Yan po yung kailangan na natin talaga mag-totally mag-heal na tayo, no? Yan. Bago tayo sumabak ulit at bago tayo sumubok ulit po sa isang relasyon. And then meron tayong Page of Swords, which is an air sign. Ayan. Earth, air, and air. O, di ba? Sabi dito, maaari naman po makapag-isip ng iba pang mga dapat gawin mga bagong ideya, no? Hindi lang yung paghahanap ng mga bagong magmamahal. Ayan. Marami raw pong dapat pang maisip Mas marami pa raw pong maiisip ng mga bago pa. Di ba? Ang ganda. And then, meron tayong Nine of Pentacles para sa ilan, Financial stability, fruits of labor, ayan. Lahat ng ating mga pinaghirapan, lahat ng ating pinag-invest, no? Nag-investment tayo mga nakararaan, ayan, aanihin na. So, yung mga talagang naghirap, ayan, siguro, especially mga nagtrabaho sa abroad, so, ngayon, mga magbabakasyon, naku, well-deserved nyo po yan. Yan po yung mga fruits of labor ninyo, no? Okay lang, gumasta kayo kasama ang pamilya ninyo kasi pinaghirapan nyo po yan, and then, Five of Wands, which is a fire sign, isa na lang ang kulang natin, say water. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng pakiramdam ng disagreement. Ayan. Meron ding mga tension. Ayan Pwedeng ito po ay sa inyong trabaho. Pwedeng sa inyong samahan ng iyong partner. So kung ano man yung mga tension na yan, sana matapos agad-agad. Hindi yung pinatatagal ng ilang araw tapos hindi nag-uusap. Diba? Mas maganda yung sa gabi, maging okay na kayo bago man lang kayo matulog, no? Mapag-usapan na. And then, Three of Wands, which is a fire sign. Okay po. Yung iba sa inyo, merong preparation. Maaring merong pupuntahan, aatenan, So, magpe-prepare daw po. Meron ding maaring paglalakbay na magaganap. Ayan, kasi kita nyo, nakataligod at maglalakbay ng ating Three of Wands. And then, meron tayong the sun. Ito po ay fire sign. Ayan. So, merong warm celebration. Warm celebration na mainit-init. Kasi sabi warm pa, no? Siguro maaring pagtanggap sa'yo. Ayan. Sa iyong pag-uwi. Sa iyong pagbabalik, diba? Ang saya ng ganun. Reunions. Ayan, Sino naman po ang makakaranas niyan. Sana maging masaya kayo sa araw na yun. And then, meron tayong Three of Cups. Ito ng ating water sign. Ayan. Celebration din to, no? And then, happiness. Ayan. Yung iba din sa inyo, mabibuild yung creativity. O kung ano man po, yung inyong pinagtutuunan ng pansin ngayon, maaring ito ay sa arts and craft, ganyan. So, mabibuild po yung inyong creativity daw. Diba? Ang ganda rin, Siyempre, focus naman tayo sa ibang bagay para po hindi tayo nagpo-focus sa isang tao lang, And then, meron tayong Six of Swords in reverse. Ayan. Personal transition. Tapos, yung iba daw po, i-release na yung mga emotional baggage. Ayan yung mga lungkot na nararamdaman. Time to release na po. Maging happy lang tayo, maging masaya. Ayan. And then, meron tayong the tower. Ayan, kaso naka-reverse. Personal transformation din to halos parehas dun sa isa. Ayan. And, pasensya na po sa ingay na naririnig, Tapos yung iba sa inyo magkakaroon ng daw po restlessness, pagkapagod, maaring sa mga pangyayari, ayan, meron na kayong mga pagod na nararamdaman, ayan. Kung mga ganun po, iwan na po yung mga ganyan, kung may mga pagkapagod na nararamdaman. And then, meron tayong the hermit, ayan.
No, dito naman, which is an earth sign, sabi rito, yung iba sa inyo, mag-a-ask ng inner guidance. Ayan. Meron ding magme-meditate. Ayan, kung naniniwala kayo sa mga meditation. Ano. Oo naman ako nga, di ba? Minsan gusto rin natin makaramdam ng peace. Peace of mind, ganyan. Ano. Peace sa kapaligiran. Ayan. Pasensya na po kayo sa ingay na naririnig ha. Baka ito na naman tong alaga kung ito nandito na naman. Nako, itong alaga ko, tong isa na to, napakaingay niya talaga. Konting kaluskus lang. Talagang ano. Okay po. And ito naman ang ating para sa pag-iibigan. Tignan-tignan nga natin. Okay. And then, make the effort. O, sabi, this love is worth taking risk. You are called to move forward. O, yan ha. Baka yung iba naman kasi sa inyo, pinalampas na yung mga taong paparating sa buhay nila, no? O, hindi yan yung ano ha, na kailangan tawag dito, katatapos lang ng isang matagal na relasyon at malalim na relasyon eh. 'Di ba? Kailangan umano ka agad. Hindi po 'yan ha. Ito naman yung mga nakapag-heal na, ayan. Tapos parang wala nang gana, ayan ano. So depende po ha. Then deepening, a relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. O mga nasa talking stage. O ano ba yung talking stage? Yung mga magkakakilala pa lang, ano. So ayan, mas lalalim na ang samahan. Siguro mas makikilala ang isa't isa, ano. Kaya ayun, deepening, mas lalalim. And then meron tayong unbreakable love. This person has a genuine love for you and you can overcome any issue that may arise. So, meron din daw po naman talagang taong minsan talagang dumarating sa buhay natin. Siya po yung tunay na nagmamahal sa atin ha. Nagbibigay na tawag ng unbreakable love nga daw po. No? Hindi na matitibag. So yun lang ano, panalangin ko sana lahat, no? Lahat ng nasakta ng sobra, mahanap na yung mga taong ganun. And then let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. O hindi natin talaga makokontrol ang mga bagay-bagay ha. Hayaan daw po natin yan na mangyari. Ano? So, hindi natin sila kayang kontrolin na kung ano man itong mga bagay na ito, no? Okay po, kung meron mo magtatapos na relasyon, may mag-uumpisa. So, hindi natin talaga yan siya makokontrol. Okay po, sa akin lang, ano, hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo sa isang tao po. Para lang maka-move on ka, makatapos ka at yun na, kung akala mo nang dahil sa isang tao ay magto-totally heal ka, mali po yun, ha? Kasi ang lumalabas noon, parang ginagamit mo lang yung taong yun para maka-move on ka, para maipakita mo rin din sa social media na meron ka na rin at ito masaya na ako, no? Hindi po. So, mas maganda talaga no, mag-totally heal. Wala pong masama ha kung mag-isa ka lang muna sa buhay mo ngayon. Nagsa-self-love. Wala pong masama doon. Okay po. Minsan nga yung iba nasasanay na eh, no? Kaya yung minsan lumalampas na rin eh, yung mga taong paparating para sa kanila. Okay po. And ito na ang ating yes and no card. Ayan. Mag-isip na po tayo ng katanungan ha. Pwede pong love life, pwede pong pag-travel, pwede pong financial pangyayari. Ayun, lumabas na kung ano man po ha. And ang sagot po ay maaari, maybe, ayan. And then this is a Two of Swords. Ang ilan po sa inyo ay mapupunta sa sitwasyon na mag-iisip po ha. Merong pagdidesisyonan. Maaaring ito po ay isang mabigat na pagdidesisyon na gagawin ninyo sa mga susunod na araw po. Ayan. Yun lang po ha, sa mga nasaktan ng sobra, huwag nating hanapin sa ibang tao yung katangian ng taong umalis sa buhay natin. Kasi hindi po magiging maganda yun at hindi kayo magiging maayos. So magiging ending din nun po, maghihiwalay at maghihiwalay din po kayo. Self-healing, self-love, unahin muna ang sarili sa pagkakataon na ito, no? And kung darating po yung taong para sa inyo, yung taong tama para sa inyo, darating at darating po yan. Hindi nyo yan mapipigilan sa pagdating sa buhay po ninyo ha. Kahit sabihin nyo pa na hindi, ayoko na, hindi po. Kasi darating at darating po yung tao na yun. So hindi po natin kailangang ipilit na magkaroon ng relasyon ngayon ha. Para lang masabi na, oh ako rin, masaya rin ako sa bago ko. Hindi po.
Okay, so ang ganda ng mensahe ng ating baraha. Okay po, and commercial tayo. Syempre, kung sino man po ang gusto mag-order, ayan, ang ating mga evil eye set. Ayan, ito po ay rope chain. Combination ng gold and white stainless po. Ayan, ayan ha. Kung sino po ang gusto mag-order, ayan. And then, ito yung isang ating evil eye set na classic. Oh, gumalaw. Ayan po. Oh. And syempre ang ating tiger eye for wisdom and clarity. And meron din tayong ang citrine. Ito yung isa pong citrine natin. And meron din tayong rose quartz. Syempre para sa pagmamahalan. Ano? Ayan, ito advice ko lang ha. Especially dun sa mga masigasig pang talagang gusto naku, stop po muna and magsuot kayo ng rose quartz. Ayan. Kasi papakita sa inyo ng rose quartz kung dapat ba na magmahal ka na ulit o dapat bang mahalin muna yung sarili mo. Totoo po yan ha. Marami na nakasubok niyan. And of course, ang ating black tourmaline with evil eye, ayan, turns negative energy to positive. And then, ang ating napaka-powerful na amethyst. Ayan, 3-in-1 na yung ating amethyst na. And of course, syempre, ang ating pampaswerte pang isa pa, ang citrine mantra. Ayan po. Citrine mantra po ang tawag dito ha. Ayan, nag-glow, diba? Ayan, pagka nakakikita niyo siyang nagliliwanag, humiling na, ayan, ibibigay at bibigay niya po sa inyo yan ha. Okay po, kung nagugustuhan nyo ang ating mga videos, like, ayan, and then pa-share, ayan, and then pa-subscribe po ha, and pa-comment lang po kayo dyan, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga nire-release natin mga videos, and yung pong link ko sa Facebook and Messenger, nilalagay ko na po sa comment section sa mga nagtatanong ng ating mga merchandise, click nyo lang po yan at ako po ang inyo pong makakausap. Maraming salamat po ulit sa mga nagpa-reading kahapon. Ayan, sa inyong mga tiwala. Salamat po. And, yun po, iwan ko lang pala yung isang salita. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Sana maging mabuti tayo. At maging maayos yung pakikipag-usap natin sa bawat isa, sa bawat taong makakasalamuhan natin. Ayun, kasi hindi natin alam, minsan sa pagbibitaw natin ng salita, nakakasakit na pala tayo di ba? Di ba po? Ayan. Okay po, salamat po ulit. Ayan, happy Saturday. Ayan, have a great day po sa lahat and stay safe po. Bye-bye po.